Bahay project ng Team Poway. Ng Bagyong Christine at this time po namin na kapunta dun sa pabahay project. Saan yan? Saan yung bahay nila? Ayun, yung may itim. Na rubber. May rubber mat. Kuya, no! Kuya, baka makadirect sa ko! Hello, what's up mga ka-Granny? I'm back and I'm not front. So, panibagong vlog na naman for today's video. So, for today's video, pupunta po kami ni Kuya Pula, aka Tita Red, doon sa bahay project ng Team Poway. Ito-check namin kung ano na kalagayan niya. Anong kalagayan ng bahay natin. So, let's go mga ka-Granny. Papa, kuya. Wala. Malalim din yan. Nakisama yung kalapati. Ganda.
Saan yan? Saan yung bahay nila? Ayun, yung may itim. Na rubber. May rubber mat. Ayun pa si tito niya. Ayun o. Dito na yan. Hello po. Yung may rubber mat na yung itim. Ayun o. Aman sa balay nila no? Nag-itom, rubber mat. Sa itaas yung mga paa. Ayun ba si lola niya? Si lola niya. So mga kagwani, yan pala yung bahay nila. Chin-chin. Yung may rubber mat na yun, kaya bang masum? Kaya rin naman kuya. Ay, yung may rubber mat na yan, yung itim. Nakasuhi na po. Tama ba? Tagalog, suhi? Hindi ko alam kuya ko ba tinanong mo? Ang sa ilalim, yung bubong, yung sa ibabaw, yung pinakang poste, yung sa ilalim ng lupa. Yan, nakabaliktad na yan. Kaya pa. Yan. Ay, maganda ng cellphone mo ay. Yan na po yung kalunos-lunos na ano, nangyari sa mga bahay. At syempre yung mga kapitbahay ni Chinchin. Ayan. Ayun. Nakatutok dito yung bubong, yung kulay blue. Grabe. So yung alon kasi. Lakas ng alon. At ganun pa man, kahit ganito nangyari sa mga bahay, kailangan magpakatatag yung mga nakatira dito. Kawawa naman. Let's go, Kuya Pula. Ay, kita rin pala. Grabe ang amoy. Pinagalong amoy ni Tita Red, tas yung maalingasa. Kuya, no! Kuya, baka makadiretso dito! Kuya, nagtakot na! Yan, ang ganda! Ay, ang ganda! Ano maghapon? Ayun yung dating flood control, kuya. Akala ko didiretso mo, kuya. Nagpastao yan. Yan, may namamangka. Isda. Ipon. Isdo mo yung mga ipon na isdo mo. Tapos lagyan mo ang tugtog. So ganun po yung ginagawa ko sa kanya. Ina-assist ko siya, yung mga nalalaman ko. Ang dilim mo, kuya. Ha? Yan. Diyan. Perfect. So ganun po yung ginagawa ko sa kay Gwen. Sa kanya nagbablog siya. Ina-assist ko siya. Ang dilim mo dyan nga, kuya. Dito lang. Sabihin mo na lang yung maitim ako. Ang dilim pag dito. Against the light kasi, kuya. Yan. Talagang ginagid ako ni Kuya Pula. A.K.A. Tita Red. Kasi syempre baguhan pa lang ako sa pagbablog. Syempre naingaluan ako. Syempre naingaluan ako. Uy, anong ginagawa mo dyan, kuya? Surfing. Mahulog ka, kuya. Ay, goko. Ay, ulo ko. Baka mahulog ako, pero mo kuya, sayang. Hindi, nakalitaw to. Ito. Ito yung magiging balsa niya. So yun. Tapos pagbalik dito tayo para ano mo naman ulit. Ay, hindi ko lang magkababa. Tara. May vitamins pa naman to. Vitamin C. Init. Init ng vitamin E. Init. Oh, may fish, kuya. Dapat kinuha na natin. Let's go.
Huwag kang tatalon, kuya. Ay, paano man yan lang. Mamimiss ka niya. Yeah. Yeah. Alam ko naman yun. Uy. Talaga ba? Ay, Tita Red. OMG. Gayon! Gayon! Kaya ang daming nagko-comment na bagay daw sa yung Tita Red eh. Pero ang labo no? Hmm? Ang labo ng tubig. Malalim yun, kuya. Malalim yan. As in, sobrang lalim. Tahimik naman dito. Ano, okay na? Oo, kuya. Tara. Hindi okay kasi Para makita. di ka nakikita. Kuya, pasan ka? Training pa lang. Eh. Sana all marunong mag-jog. Ako kasi tamad ako mag-jogging. Ganda. Ang ganda. Ang ganda. Yung vlog ni Gwen, yun nga yung pinakita niya yung part dito at saka yung bahay ni Chinchin na nakatilaog, nakataob. Tilaog. Sakay na ako, kuya. Dapat may ano tayo? Ano, kuya? Dictionary. Tagalog. Feeling ko nga eh. Kaya mo ko nagmana, kuya. Kaya ba? Ay. Lipat mo yung camera mo. Let's go. Wow. Parang nasa seaside. Ay. Ganda. Sa exit po kami dito. Ay, meron pa naman pala dito. Kala ko wala na. Sige, kuya. Ah! Okay, lamang po. Balik na kami doon para makauwi na naman. Maga-maga pa kuya, no? Kasi pag biyahe mo, mainit, no? Ito kuya? Oo. Na ako ni Kuya Pula dun sa amin. Panisa, panisa. Opisina. Oo, kuya. Nagabol ka. Carry lang. Ano lang, boy vlogger. Pero pag nasanay ka na, ano lang yun? Parang naglalaro ka na lang. Ba't kasi ganun, kuya? Pagdating dito sa channel ko, ano ko. Kaya, I'm home. Pauwi ka na, kuya. Thank you so much, kuya. Ingat. Bye. Bye, kuya. Ako, kuya. So, ayun mga Gwen, inaihatid na tayo ni Tita Red. So, yun. Nakita nyo naman mga kagweni kung ano yung sitwasyon dun sa
pabahay project. After ng Bagyong Christine at ilang weeks din yung nakalipas, first time po namin na makapunta dun sa pabahay project. Tapos yun pa yung nakita namin, talagang grabe ang lakas ni Bagyong Christine. Talagang sinira niya yung second floor, yung kusina, and CR. Talagang giniba niya. Sa ano lang naman, yung ibang part lang naman na hindi pa talaga tapos. Pero yung natapos sa unahan, finish na yung pagka-cement niya. Goods, matibay. Kahit gano'ng kalakas yung alon dun sa baba, talagang hindi siya na nag-crack or something. Yeah. Sorry. Ang daming i-fix na naman doon. Grabe. Napakalakas ni Bagyong Christine. Ayan. Ito yung mga alagang aso namin. Nakikita naman doon. Paano tinry ni Bagyong Christine na sirain yung pabahay project ng Team Poway. Pero, overall naman, talagang matibay yung pabahay project. Doon lang talaga sa part na hindi pa natatapos, doon yung nasira. So, ayun mga kagaya, nag-decide din kami ni Kuya Pula na i-visit din yung bahay nila, Chinchin. So, ayun, nakita niyo naman, ganun yung sitwasyon. Talagang grabe yung pinsala ni Bagyong Christine. Tapos yung, hindi lang yung bahay namin, hindi lang bahay nila Chinchin, hindi bahay ng lahat dito. Talagang grabing pinsala ni Bagyong Christine. Nakita nyo naman na ang daming taob, ang daming baliktad, ang daming washout. Karamihan washout talaga doon. Grabe, napakalakas talaga ng alon. And, ang masasabi ko dito sa sa bato. Wow, sa bato. Ayun. Kahit dinaanan ng napakalakas na bagyo, kahit dinaanan ni Bagyong Christine, still maganda pa rin. Kitang-kita naman dito. So, ayun mga kagwani, kung mapapansin nyo, nasa loob ako ng bahay ni Lola. So, ito na yung sitwasyon ngayon. Medyo malinis-linis na rin. Si Dada lang ang nag-aano niyan. Nagki-clear dito. Yan. Anong naiisip mo sa bahay Tapos natin? yan. Baka pa dyan. Ano naisip mo sa bahay natin? Wala ka nang tinatakbo-takbuhan na naglalaro. Kaya yan, namang problema ka rin. Ano masasabi mo? Sige nga, Masasabi Bruno. mo kay ate? Uy, wow. Oo, ba't umiiyak ang baby? Wala na daw siyang takbuhan, wala nang palaruan. Ayan kasi mga kagaya, dito sa part na to, ito yung tinatakbuhan niya. Ang ng talon ni Bruno. Ang taas. Ang taas. Tapos napakalayo ng, ba, dito siya galing. Nakakapunta dun. Wow. Kaya, ayan, malungkot din. Sumunod kay ate niya. Kawawa naman ng baby ko. Ay, nang Kiss mo si kiss. ate, kiss ate. Kiss nga, baby. Bruno. Kiss mo Dito, daw si kiss, ate. kiss. Ayaw. Ayaw na. Sinasamahan din ako ng aso ko dito. So, ayun. Ito na yung sitwasyon. Medyo, natatagalan kasi mag-isa lang si Dad nag-aano ng mga kagamitan sa ilalim. Patong yung mga sahig. Tingnan mo naman yung sahig. Oh. May sahig na, pinatungan pa. Kaya mahirap tanggalin. Kaya sa mga nagko-comment dyan na ilang araw na ganyan pa rin, syempre, pinaupa na muna yung baha. Yung baha doon, nandun na, kaso napakaitim na ng tubig. So, ngayon lang talaga nakakabelo si Dadam na mag-clear dito. Kasi wala nang tubig dito sa baba. So, Diyan, meron pa, oh. Diyan sa underground, may tubig pa ba? ayan, may tubig pa pala dyan. Diyan yung kutsyon mo. Di na ako bababa dyan kasi masyadong madumi. May bula-bula pa dun, oh. Di na natin alam kung ano yan. So, ayun mga kagwani, hanggang dito na lang muna. And don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. Maraming salamat po.